pagluwalhati at pagdakila. Ito po ang aming dalangin sama sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus kasama ang Banal na Espiritu. Ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Sige po, tayo po ay makakaupo na saglit. Bawat isa. Meron po bang nais muli? Meron po bang nais magbalik ng pasasalamat sa ating Panginoon? Ayun, si Teacher Reid, si Ma'am Reid. Sige po, bago po si Ma'am Reid, ako muna po. Ayan. Meron pa pong nais sumabol na magpasalamat sa ating Panginoon? Wala na po. Okay. So kami po ni Ma'am Reid na magpapasalamat sa ating Panginoon. Sige po, tayo po ay magbabalik ng pasalamat sa ating Panginoon. Gusto ko pong magpasalamat sa ating Lord. Ayan. Salamat po sa ating Panginoon kung saan sabi ko hindi ako iiyak kasi nakaiyak na po ako. Ayan, sige po. Gusto ko pong magpasalamat sa Lord for almost 28 years. Ayan po. Signing up na po ako sa Cavite. Tagal po, no? Kasi po, ano na po ako yun? 42. Ayan. So, 28 years po. Halos kalahati ng taon ko po yung, yung namalagi po ako dito sa Cavite. Yung 28 years po na yun, kasama na po yung ako po ay nag-aral, ako po ay nagtrabaho sa companies. Bukod po sa ministries, nag-EPSA po kasi ako. So, 28 long years. Ayan. So, gusto ko pong samantalahin yung pagkakataon na ibalik po yung papuri at pasasalamat sa ating Lord sa 28 years ng kabutihan, ng katapatan ng ating Panginoon, ng pagsama sa akin sa loob po ng mahabang panahon po sa kanya. Ayan. Tingnan po Sabi ko po, hindi na po iyak, pero light na lang po. Kasi nandun po yung payo ko baka po kasi ma-distract po ako sa emosyon. So, salamat po sa 28 years na pagsama ng Panginoon sa akin, sa yun na po, sa trabaho, mostly sa spiritual na alalagayan. Salamat dahil talagang napakabuti ng Panginoon. Way back, 13 years na po yung ng BSI. Nung magsabi po ako kay Ma'am May, bago pa lang po yung BSI ng 2012, kung saan yun po ay nasa kalagitnaan na po ata ang BSI. Sabi ko pero napaalam po ako doon sa aming church, kung saan doon po ako dati na-attend sa EPSA. Alam po yung Isin, Rachel, kasi po yung best friend na doon po nag-church. Tapos napaalam po ako doon sa pastor namin na sabi ko po ay ano na po ako, pwede po ba akong lumipat ng church? Kasi po, hindi naman po limit sa kalaman nyo ng EPSA is napaka-traffic. Ako, bukod sa traffic, napakalayo din. Kung saan talagang yung binubugol mo nakaupo, lalo na pag commuters ka, yung binubugol mo yung oras mo sa biyahe na lang. Diba? Ayan, danas siya ng ating Sir Anthony kung saan siya ay naging teacher sa sikat. Ayan, sa Kapsu. So yun, nagpaalam naman po ako na maayos sa aming pong pastor. So sabi, okay lang yung anak, kasi po yung pastor's wife ko doon, ko po siya, dati ko po siyang house parent sa institution na kung saan yun po yung nagpaaral po sa akin. So yun po, sabi po niya sa akin, okay lang yan anak, ang mahalaga is nagpapatuloy at saka naunawaan naman kita. Alam ko na magpapatuloy ka sa ating Panginoon. So yun, way back 2012 sa kalagitnaan po ng BSI Karapuhan, tayo po ay naandun pa sa garahe. So nung time na yun, nasa office si Ma'am May. Ayan, salamat nga po sa pagkakataon, lalo na po sa ating pastor, through Ma'am May, kung saan nagpaalam po ako, Ma'am May, pwede po bang dyan na lang po ako mag-church sa inyo. So syempre naman po, warm welcome at talagang kahit paaba ay ako'y hindi lang dalawang kamay, kundi kahit pa ay talagang niyakap ako para
makapag-join at maging kabilang ng BSI family. Salamat dahil sa pagkakataon na ako ay ginamit ng Panginoon kung saan nabigyan ng pagkakataon na mas lalo pa akong lumago, lumali sa pananampalataya sa Panginoon. Salamat po, Pastor at May, kung saan wala ko kasi akong kamag-anak dito sa Cavite. Salamat dahil naramdaman ko na kahit wala akong kamag-anak, wala akong pamilya dito, ay naramdaman ko yung pagmamahal ng isang pamilya sa DSI. Malungkot man, pero alam ko na may maganda at nagpilot-lalo ang Panginoon. Salamat po again, Ate May and Pastor, and also ang BSI family. At syempre sa the rest of the team, kay Rachel, kay Ayan, sa music team, salamat sa lahat ng sa the rest of the team ng music team. Salamat sa pagkakataon na tayo ay binigyan ng opportunity na mapaglingkuran ng ating Panginoon. At so yun lang, talagang hindi ko na mapahabain, pero gusto ko pa sana, dahil this is my last time sa BSI family, kaya medyo datigan ko pa ng konti, okay lang po ba? Huwag po kayo umiyak. Dahil kahit po napapaiyak ako, sobrang nalulungkot lang po talaga ako, pero alam niyo po, kahit nalulungkot ako, nangingibabaw naman po yung kasiyahan, which is bakit po? Kasi po, for a long time, years din po ng magsasama namin mag-asawa. Kaya kung gano'ng katagal po yung BSI, 13 years na po, kung gano'ng katagal po yung BSI, gano'n din po katagal yung magsasama namin ng asawa ko. So, kami po ay 13 years na din. So, mag-e-end na po yung pagkakataon na kung saan hindi ko muna po kayo aanhin, hindi ko muna po itutuloy. Gusto ko lang po may itanong. Sino po dito yung, gusto ko lang po magtanong, okay lang po na tumaas siya kamay. Sino po dito yung mag-isa? Wala po mahiya na tumaas sa kamay. Oh, wala po, no? Sino naman po dito yung nakaranas na mag-isa? Okay lang po tumaas sa kamay, kahit sa ilang segundo or sa ilang taon. Ayan. So, meron po nakaranas na mag-isa, ano po? Ang hirap po na mag-isa, no po? Mahirap mag-isa. Bakit po? Kasi po, which is, kapag po nasa work tayo, may kasama tayo, o kaya pag nasa labas tayo, nasa school, ang saya po, no? So, pag mag-isa, para po alungkot, no po? Para po mahirap, no po? Lalo na kapag, halimbawa, yung time na ikaw ay napapagod, o kaya ikaw ay nagugulimahanan, o kaya ikaw ay may gustong mapagkwentuhan. Minsan may nakausap na lang po yung sarili, no po. Alam niyo po, ba't dumaan sa pagkakata? Pero di ko po nakausap yung sarili ko. Kasi po, baka po may makakita sa akin, ano ba yung nababaliw? May tayong babae yung kasasalita na salita. Yung parang ano lang, tinitingnan ko lang yung 4 na sulok ng bahay namin. Na kung saan, doon nga po ako nagpo-boardyan ko lang malapit sa Arnaldo Highway. Kung saan, dumating po yung pagkakataon na binibilang ko na po yung 4 na sulok nung kapag ako po yung nakahiga after kong magmuni-muni at magnilay-nilay ay para pong ang lungkot po, di ba po? So yun po, mag-e-end na po yung kalungkutan ko kasi po after po ng long time years, sa tuwing ako po kasi ay uuwi sa Batangas, ayun po, every twice a month po lang po kasi ako umuwi sa amin. So, sa tuwing ako po ay umuwi sa amin, masaya po ako pag umuwi ako. Pag ako po ay bumabalik na sa Cavite, para pong ang lungkot. Alam niyo po yung pag nagbababay ka sa asawa mo, kasi palagi niya ako hinahatid. Para pong pag nagbababay ako sa asawa, nagpapala ko sa asawa mo, ang lungkot. Kumbaga parang ayaw ko na lang tumingin sa kanya kasi nalulungkot po ako talaga. Personally po, yun. So, mag-end na po yung aking kalungkutan na nararamdaman kasi po, magkakaroon na po ako ng companionship, magkakaroon na po ako ng kasama. Kaya, yun, bagamat nakikita niyo po ngayon na emosyonal, umiiyak, pero ito po ay mas nangingibabaw po yung kagalakan at kasiyahan. Kasi po, I will end na po yung kalungkutan, yung pag-iisa na po. Ang hirap po kasi na mag-isa. Wala na nga po kaming anak ng asawa ko, tapos lagi pa po kami magkahiwalay.
Kaya yun po. So, salamat po talaga sa Panginoon. So, nais ko po talagang ibalik ang pinakamataas na papuri, pagluwalhati at pagdakilan. Kumbaga kung napakabuti ng Panginoon, dahil pinatunayan niyo po sa long time years ng pagpalagi ko po dito sa Cavite, hindi niyo po ako hinayaan na mag-isa at lagi ko pong nararamdaman yun. Sa tulong at biyaya niya, kayo po ay mananatili po sa aking mga puso't kaisipan. Salamat po ng marami, BSI family, again, Pastor Roel and Mami, at sa inyo po lahat, music team. Thank you very much po. Kaya po sa Diyos po, ang pinakamataas na papuri, pagluwalhati at pagdakila. Salamat po aking Panginoon. So yun, at titawagan ko naman po ngayon ang ating pong isa pa pong nais magpasalamat, si Ma'am Lane. Palakpakan po natin ang ating Panginoon sa buhay po niya. Salamat po. Naiyak tuloy ako. Kasi hindi ko man po kayo ganong nakasama. Pero yung tayo po kasi yung salita dito. 50-50 po yung nararamdaman namin. 50% po kasi malungkot po, then 50 masaya. Yung 50 po kasi ay aalis na kayo dito, pero another 50 ay ikapalit naman po, makakasama niyo yung husband. Ayun po. Ako po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa ating Panginoon. Talaga pong sabi ko ay ihahayag ko ang kabutihan ng Panginoon. Dahil po sa pagkakaalam po ng lahat, in the first day of the class po, ito po yung ginagawa ko talaga sa mga batang nahahawakan ko. Yung ginagawa niyo po every Sunday. Yun po yung evangelism po. At sabi ko po sa mga bata, kung meron mang gagawin si Ma'am Lane sa buong taon, ito yung pinakamahalaga. Kaya po, nakita ko po ang kabutihan ng ating Panginoon. Binigyan niya po ako ng karunungan, ng guidance, at ng katagumpayan po. Because in 300 students po, sila po ay nakapakinig at tumanggap sa ating Panginoon. Hindi lang po nakatanggap, talaga po kung makikita nyo lang, kung pwede ko lang po talagang videohan, napakabuti po, ang galing po talaga ni Lord. Kasi, could you imagine po yung batang ganon, lalaki po, babae, iiyak? Pag tinanong niyo po kung bakit, right after the prayer, ang sagot po ng bata, Ma'am, hindi ko po alam yung naramdaman sa puso ko. And that is the Holy Spirit po. Kaya po sabi ko talagang napaka-buti, napaka-amazing po ni God. Kaya sabi ko, anak, yan na ang umpisa. At eto pa po ang isa, nakakatuwa. Kasi andoon po yung pamangkin ko. Si Michael po. Talaga po nung sinabi ko na kung gusto nyo talaga na isa puso nyo si Jesus Christ at makasama nyo habang buhay, sumunod kayo sa akin, panalangin, tumungo kayo, at kailangan ito'y bukal sa inyong kalooban. Kung makikita nyo po ang mga bata ay umiiyak po. At doon ko po nakita ang pagkilos ng Panginoon sa karunungang ibinigay sa akin, sa guidance, at sa katagumpayan. Kaya po talagang ibinabalik ko ang papuri at pasasalamat sa ating Panginoon. Ilawan po. Praise the Lord. Tayo po ay ginagamit ng ating Panginoon sa iba't ibang kapamaraanan. Ayan, si Ma'am Lane po ay teacher kung saan siya po ay ginamit ng Panginoon upang yung kanyang mga students ay makakilala sa ating Panginoon. Yun po yung Great Commission ng ating Lord Jesus Christ. So po, ipahayag po ang Ebanghelyo. No po, wala na pong ibang napakadakilang utos, kundi ang ipahayag ang salita ng Panginoon. Gusto ko natin po may share happy ako lang po. Naalala ko po nung, doon pa po yun sa state land, yung pong dati po doon tayo nahayo. Iba po yung pakiramdam. Iba po yung pakiramdam ng puso't kalooban kapag po meron kang nabahaginan, meron kang alam mo na meron na siyang puwang sa langit, meron na siyang nakatala na yung kanyang pangalan sa aklat ng buhay. No po, kung saan tayo po ay nagiging kagamit-gamit, yung isang kaluluwa na alam po natin na dapat siya ay
may ibang patutunguhan, pero siya po ay magkakaroon na po ng kaligtasan. Ito po ay dahil ipinahayag mo yung salita ng ating Panginoon. Amen po? Ikaw ang ginamit. So palakpakan nga po natin ang ating Panginoon sa kanyang kabutihan at katapatan sa ating mga buhay. Sa lahat ng ito, sa Diyos po ang papuri at kasasalanan. Sige po, tayo pong lahat ay magsitayo na. Ayan, tayo po ay makubukas sa awit 128, verse 1 to 4. Awit 128, verse 1 to 4. Sumigaw ng amen na nakatagpo na po. Amen. Makisabay po tayo sa pagbasa. Sabi po sa awit 128, verse 1 to 4. Mapalad ang bawat tao na kay Yahweh ay may takot. Ang maalab na adhikay sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligaya at uunlad ang kanyang buhay. Verse 3, sa tahanan, ang asawa ay parang ubas na mabunga. Bagong tanim na olibos sa may dulang ang anak niya. Verse 4, ang sinuman kung si Yahweh buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. Amen. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Sabi po kanina, purihin ang Panginoon. Paano po pala nagpupuri? May nagpupuring tahimik, kanya-kanya yan. Sino po ba dito nakaranas ng kabutihan ng Panginoon? Amen! Nakaranas ng pagmamahal at pag-ibig ng Panginoon. Amen! Nakaranas ng pagsubok na may kalakip na pagpapala. Amen? Kaya po nararapat lamang na ibalik natin ang pag-ibig, pagmamahal, kapulihan sa ating Panginoon. Amen po. Ngayong araw po, magbabalik po tayo ng papuri, pasasalamat, pagsamba sa ating Panginoon. Sabay-sabay po tayong magpuri ngayon. Amen? Sige po. Sabay-sabay po tayong lumapit, magalak sa ating Panginoon. Hallelujah! Walang ibang Diyos na nararapat purihin. Walang ibang Diyos na nararapat sambahin. Walang ibang Diyos na nararapat ibigin. Siya lamang. Amen. Tanging ikaw, Lord! Walang ibang sasabahin, walang ibang mamahalin, walang ibang
Minsan pa! Ikaw lang ang pinili ko. Ikaw lang ang pinili ko. Ikaw lang ang inisip ko. Ikaw lang, ikaw lang, ikaw lang. Kahit walang katulad mo. Ang sa akin ang mapagkakot mo. Wala kang kapalitan. Ang tapat na pag-ibig ko. Puso ko ito inaalay sa'yo. Buhay mo, Jesus, pag-ibig ko. Ikaw lang ang nasa puso. Ikaw lang ang nasa puso ko. Ikaw lang ang pag-ibig ko. Ikaw lang ang hinahanap ko. Ikaw lang, ikaw lang, ikaw lang. Aking awitin sa ating Panginoon. Sino? Sino? Ikaw lang ang hinahanap ko. Ikaw lang, ikaw lang, ikaw lang. Ay, sumunod! Sa akin ang kapagkakot. Wala kang kapalitan. Ang tapat na pag-ibig ko. Puso ko ito inaalay sa'yo. Buhay ko, walang kamantay ang pag-ibig ko, Diyos. Katulad ko na sa akin nakapagbago. Walang kapalitan. Ang tapat na pag-ibig ko. Puso ko ito inaalay sa'yo. Buhay ko, Jesus, pag-ibig ko. Let's declare. Buhay ko, Jesus, pag-ibig ko. Buhay ko, Jesus, pag-ibig ko. Gamitin ko nga po ang aming mga buhay. Kahit ikaw lang ang pupurihin, iibigin at sasasahin. Panginoon, salamat. Hallelujah! Tunay Panginoon na nagbuti ka. Tunay Panginoon na ano nga pong magagawa namin kung kami hiwalay sa iyo. Lord, sa aming buhay, we have so many struggles in our lives. But beyond this, your greatness and faithfulness is above all. Lord, we may fall sometimes, but Lord, you make us all stood up again. Lord, in our lives, we need you. We need you, Lord. Lord, let this song be a worship that is coming from our hearts, not just in our minds, but even in our souls. Lord, there's nothing we need. It's just you, Jesus. We need you.
seas rising, your grace is full. Blue stays now, is where you are. It's where you are, Lord, I am free. Holiness is rising over me. The Lord, I need you. All I need is you. Every hour I need. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. So teach my soul to rise deep. When temptation comes my way, when I cannot stand, I fall on you. Jesus, you're my hope and stay. Lord, I need you. All I need. Every hour I need. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Lord, I need you. All I need. Who doesn't need an amazing God? Who doesn't need a faithful God? Who doesn't need a true and loving God? And who doesn't need a holy and forever God? Thank you, Lord. Generation falling down in worship to sing the song of praise to the Lamb. And all who come before us, and all who will believe, will sing the song of praise to the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. On thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels
and the angels cry, holy, all the angels cry, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Leave the people sing, leave the people sing. Holy, the King of Kings. Holy, will always be. Holy, holy forever. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Let's all declare your name. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all power and positions. Your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creations cry, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Let's give it to him now. Holy, to the King of Kings. Holy, will always be. Holy, holy forever. You will always be. Holy, holy forever. You will always be. Holy, holy forever. Lord, you will always be holy. Sometimes we don't know how to worship you. In times of hardships, we don't know what to do. We don't know where to go. But you lead us so low. You guide us because you know us. That's how powerful your name is. That everybody who calls you will be stronger, will be powerful. And everyone who knows your name will be glad because you are holy forever. Your name is the highest. Your name is the greatest. All thrones and all dominions, even all powers and positions. Your
Please. Isang pinagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Magandang umaga po. Hello. Tayo po ba ay napagpala? Ayan. Tayo po ba may kagalangan? Ayan. So, dapat po talaga tayo nagagala kasi sabi nga, in the presence of the Lord, there is fullness of joy. Tama po? Sa presensya daw po ng Panginoon ay naroon po yung kapunuan ng kagalakan. Amen? Meron pong sapat na kagalakan. Kaya po yung ng kagalakan na ang Diyos lang ang nakapagbibigay at kakaiba po sa lahat ng kagalakan na pwedeng maranasan ng tao. Ito po? Yan. So, salamat po sa Lord, and then kanina pang umaga sa mga patutupalang nakakatuwa naman mo. At talagang ang Diyos ay gumagawa ng mga dakilang bagay na talagang marapat natin pong ipagpasalamat sa Kanya. So kung tayo po ay excited sa mga laging ginagawa ng Lord, tama po yun kasi talagang patuloy sa paggagawa ng mga dakilang bagay ang Panginoon. Tama po ba? Kalakpakan po natin ang Diyos. Yan, purihin po ang Diyos sa pagkakataon po ito. Nakakatuwa pong mamasdan. Ang mga upan po natin ay umaawas. Meron pa yata malalaglag na, pero pag po lumagubog ay huwag naman. At ibig sabihin po ay umawas na po talaga yung pupuan niya. Kaya, anyway, salamat po sa Panginoon. Tayo po ay siksikan sa pagkakataon po ito. Indikasyon po yan talaga na lumiliit po ba ang bahay sa bahan o dumadami po tayo? Ano ba ang tama doon? So, dumadami po tayo. At patuloy po sa pagdami talaga, ano po. At always expect na ang Diyos po ay may gagawing dakilang bagay, no? At nakakatuwa po kapag po ang daming sumasamba sa Panginoon, ang daming nagpupuri, ang daming nagpapasalamat. Yun po yung sabi ni St. Paul, sa dami na nakararanas ng kabutihan ng Diyos, napakarami ng magpupuri upang magbalik ng pasasalamat sa Panginoon. Tama po? Kalakpakan po natin ang Panginoon. So, magandang umaga po muli at maging sa ating pong mga taga-subaybay po sa ating pong gawain at tuwing linggo po, meron po tayong mga kapatid na hindi man physically po ay kasama po natin dito, pero kaugnay po natin sila po sa pananambahan through online. Ano po, kaya nga sabi doon sa isang awit ng Jonathan Manalo ay magkaugnay tayo maging sa himpapawid o sa iba pang mabubuting paraan. Ang punto natin doon, sabi doon ay ipinahahayag si Kristo. Sa ating mundo, parang magkaugnay tayo. Tama naman po, no? So, isang pinagpalang umaga sa ating mga kapatid na napakalalayo pa, ano po, nasa probinsya, sobrang layo ng iba, nasa bahay. Ang natawa yung iba, no? Eh, ang bahay po nasa Japan, malayo na. Ayan. So, yan. Meron po tayong mga kapatid sa iba't ibang mga bansa. Ano po? Pagpalain po kayong lahat ng ating Diyos. At salamat po na ngayong umaga ay tayo po'y magkakaugnay sa ating pong pananambahan sa Panginoon. Sa ating pong pagpapatuloy po sa ating pong mensahe ngayong umaga nito, sandali po natin ipagkatiwala ang ating pong mensahe sa magitan po ng panalangin. Nanalangin po tayo, dakilang Diyos, kagalakan po namin at pribilehyo namin maituturing o Diyos na ngayong umaga kami po ay sama-sama. Kami po ay sumasamba. Kami po ay nagpupuri. Kami po ay nagpapasalamat sa iyo. At ngayon naman, Panginoon, kami po ay magkakasama pong dudulog sa magitan, Panginoon, ng iyong mga salita. Kung paano kami po ay kumakain ng pagkain ng aming pong pisikal, ang material na pagkain, ngayon naman po ay papakainin niyo po yung aming kaluluwa sa pamamagitan po, O Diyos, ng espiritual na pagkain ito. Patnubayan niyo po at paspasan ang iyong mga salita. Yan ito ay matalas, ito ay lubhang makapangyarihan. Bahagi lang po, Panginoon, ang karunungan, ang iyong lingkod, upang patuloy na maibahagi naman, Panginoong Diyos, sa aming lahat
ang kapangyarihan ng iyong mga salita, ang karunungan nagmumula po dito, Panginoon. Sukat na kaming lahat po, Panginoon, ay makinabang sa umagang ito sa pagitan ng iyong pong mga salita ng iyong mga kaimahayag. Maraming salamat po. Patuloy kang maluwalhati, patuloy kang mataas ang iyong salita at ang iyong pangalan habang nasa sa ilalim ng iyong paanan, Panginoon, ang iyong lingkod na naghahatid ng iyong pong mga salita. Sa iyo po ang papuri at kaluwalhatian magpakailanman. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Lahat ay magsabi ng Amen. Talapan po natin ang Diyos. Ito po ay ating po na ibasa ang ating po mga Biblia at tayo po ay makipagbukas sa aklat po ni Propeta Jeremias. Book of Prophet Jeremiah, chapter 12. Jeremiah chapter 12, beginning verse 1 to 6. At doon po tayo magpo-focus sa verse 5. Again, Jeremiah chapter 12, beginning verse 1 to 6. At focus po tayo doon po sa verse 5. Ganito po ang sinasabi sa Tagalog ng Jeremiah 12. Okay, verses 1 to 6. Ang sabi po ay ganito. Ikaw ay matuwid, Yahweh, at kung ako may magreklamo, pilit na lalabas na makatuwiran ka. Doon po sa ibang salin po ang ginamit ay pilit na mapapatunayang ikaw ay tama. So may ganun po ang translation. Sabi doon ay lalabas daw, pilit na lalabas na makatuwiran ka. Ngunit bayaan mong magtanong ako. Bakit nagtatagumpay ang masasamang tao? Ano't yumayaman ang mga magdaraya? Sila'y tinatanim mo at nag-uugat, lumalago at namumunga. Maganda ang sinasabi nila tungkol sa iyo, subalit hindi ka nila talagang iniibig. Ngunit ako, Yahweh, ay iyong kilala. Nakikita mo ako, ang mga ginagawa ko. Batid mo rin ang aking damdamin. Hilahin mo ang mga taong ito, gaya ng mga tupang kakatayin. Ihiwalay mo sila para sa sandali ng pagpatay sa kanila. Hanggang kailan pa mananatiling tigang ang lupain at tuyot ang mga damo sa parang? Nagkakamatay ang mga ibon at mga hayop dahil sa kasamaan ng mga tao roon. At sinasabi pa nila, hindi niya nakikita ang aming ginagawa. Verse 5, at dito tayo po focus. At sumagot si Yahweh, Jeremias, kung hindi ka makatagal sa pangkipaghabulan sa mga taong ito, paano ka makikipagpaligsahan sa mga kabayo? Kung ikaw ay nadarapa sa patag na lupain, paano ka makatatagal sa kagubatan ng Jordan? Ang mga kapatid mo at sariling kaanak ay nagkanulo sa iyo. Kasama rin sila sa panunuligsa. Kaya huwag kang magtitiwala sa kanila, bagamat malumanay silang magsalita. Pinagpala na po ng Diyos ang kanya pong mga salita sa umagang po ito. Ito po. Meron pong mga scholar na nagbigay dito ng title, How long? Hanggang kailan? O how long? Alin po ba yung tinatawag na how long? Gaano kahalayo pa yun? Gaano pa kahaba? Gaano pa katagal yun? Ano po yun? Yung kasamaan na nasasaksihan ni Propeta Jeremias, yung buong kanya pong panahon ng kanyang paglilingkod bilang isang propeta ng bayan ng Diyos, ng bayan ng Israel. Well, alam natin na si Jeremiah, maliit pa lamang po ay ang sabi nga sa kanya ay itinalaga na siya. Mula pa sa sinapupunan ng kanyang ina ay itinakda na ng Diyos kung saan siya ay magiging propeta, magiging tagapagsalita ng Diyos doon sa bayan ng Israel, sa bayan ni Jesus Christ. Po, alam at malinaw na naintindihan ni Jeremiah kung ano ang kanya pong pagkatawag, ang maging isang propeta, tagapagbigay ng mensahe ng Diyos sa bansang Israel. Na kung saan, kung titingnan po natin yung mga mensahe na binibitawan ng propeta, no? Bihira mong makita. Ito yung aking pong na-observe.
bihira mong makita yung blessing na ipinapangako. But instead, kadalasan pag nagsalita ang propeta, mas maraming nakita ko ay warning. Para maiwasan ng bayan ng Diyos na mangyari, no, yung parusa ng Diyos pagkatapos ng kanilang pagsuway. At bawat araw ng buhay paglilingkod ni Jeremiah ay kanyang nasasaksihan ang kasamaan ng bayan ng Diyos. Kaya kumbaga parang inilalagay niya yung kanyang sarili doon sa kalalagayang siya ang nagkasala sa harapan ng Diyos. Para bang yung bayan, yung bigat ng kasalanan ng buong Israel, ng bayan ng Diyos, ay para bang inaako niya at inihaharap niya sa Diyos. Kaya nga kung titingnan natin, pagdating doon po sa aklat po ng Lamentation, no? And minsan po iti ginawan pa ng ating mga kapatid nung awit, yung Lamentation, no? Ay makita natin na si Jeremiah ay umiiyak sa Panginoon. No, siya nga po yung tinaguriang the weeping prophet. Huwag naman natin sabihin propetang iyakin. Umiiyak ng propeta. Bakit? Sa bigat ng kanyang damdamin sa kasalanan ng bayan ng Diyos na kung saan ay kanyang pinangungunahan bilang isang propeta. Opo. Kaya minsan sabi nga po niya doon sa Lamentation chapter 3, naranasan ko ang maparusahan ng Diyos para bang yung kanyang katawan, niluray-luray na, pinaranas siya ng napaka-tinding parusa. Yun po ay, kumbaga po, ay figure of speech po yung ginamit. Hindi naman po siya talaga idinikdik yung mukha sa bato, ganun. Pero parang ganun ang kalalagayan kung saan ay inilalagay niya yung kanyang sarili na parang siya yung personal na nakakaranas ng parusa ng Diyos na dapat ay sa kanyang bayan. No, ganun ang bigat na kanyang nararanasan. Kaya nga po, alam niyo po, nakakaiyak po yun. Napaka-painful experience po noon sa isang lingkod, no, sa isang leader, o sa isang tao na nagnanais na yung bayan ng Diyos ay lumakat sa kabanalan pero hindi nakikita ang nangyayari. At ganun po ang paulit-ulit at araw-araw na routine na nakikita, nararanasan po ng isang propeta, no, yung matinding kasalanan ng bayan ng Diyos. Kaya nga ang tanong ay how long? Gaano pa katagal na itong mga taong na ito na napakasasama, ay mamamayagpag, no, para bang, kaya nga doon, makita, sabi nga ni Jeremias, no, matuwid ka Yahweh, alam niya yun. Pero sabi niya, ay hayaan mo ako'y magtanong, no? Sabi niya, ikaw Yahweh ay matuwid at kung ako may magreklamo, pilit na lalabas na makatuwiran tayo. Ibig sabihin, talagang wala siya halos karapatan na sansalain o questionin ang Diyos doon sa bagay na ginagawa ng Diyos, sapagkat ang paggawa ng Diyos, lahat ng bagay na ginagawa ng Diyos ay may tuturing na perpekto at the best na pamamaraan na kahit kadalasan ay hindi po ayon sa nais ng tao. Ganun po yun no? Pero ang sabi po dito, doon sa verse 1a, sabi niya, ngunit bayaan mo akong magtanong, bakit nagtatagumpay ang masasamang tao? Ano't yumayaman ang mga magdaraya? Sa pamantayan kasi ng tao, no, yun pong mga masasama dapat nililipol. Yan po yung ating pong yung pamantayan ng tao Yung pong mga magdaraya, dapat po hindi yan nagtatagumpay. Dapat yan ay pinaparusahan. Hindi po magano'n ang pamantayan po ng tao. Yun ang damdamin ng tao. Pero po, sa damdamin at puso ng Diyos, nakakapagtanong, bakit gano'n? Yan ang mga kalalagayan na gustong linawin po ni Jeremiah. So, ang bigat ng kanyang pakiramdam na dapat sana pinaparusahan ng mga taong ito, pero sila ang mga yumayaman, sila yung mga nagtatagumpay. Sabi sa verse 2, sila'y itinatanim at naguugat na para bang ang Diyos mismo ay konsentidor ng Diyos na bakit naman ganon? Parang sa part namin na matutuwid ay unfair. Kasi sabi niya, ito yung mga tao, ganito yung kasamaan. Pero kilala mo ko, di ba ganun ang sabi ni Jeremiah? Parang gusto niyang maunawaan yung kanyang alalagayan na parang ang gusto niyang ilabas sa kanyang damdamin, kung sila na masasama, may karapatang magtagumpay at yumaman, di ba dapat lalo na ang katulad kung matuwid? Yun yun yung nasa damdamin niya. Yun yung iyak at matinding sakit at bigat ng kanyang damdamin na kanyang inilalabas sa Panginoon. Na para bang
Panginoon, bakit parang unfair ka? Ganun ang nangyayari. Sabi doon, sila'y itinatanim mo at naguugat, lumalago at namumunga. Maganda ang sinasabi nila tungkol sa iyo, subalit hindi kanila talagang iniibig. O, diba? Yun yung how long. Gaano ba katagal itong mamamayagpag itong mga to? Gaano katagal pang makikita ko ang mga taong napakasasamang ito na nagtatagumpay na dapat naman sana'y hindi. Verse 3 ang sabi niya, ngunit ako Yahweh ay iyong kilala. Ano ang dapat na makilala kay Jeremiah? Sa matuwid na tao. Isang tao na gumaganap sa kanyang tungkulin bilang propeta na kung saan siya pa yung tampulan ng lahat ng mga akusasyon. At kung titingnan natin, kadalasan ay sinasabi ni Jeremiah, pag ating kung binasa po yung book of Jeremiah, ay makikita natin na napakatindi po ng mga banta sa kanyang pong buhay. Kasi ang isang propeta, kapag po yan po ay nagsalita, ang katumbas halos niyan ay pupuhunan na niya yung kanyang buhay. Kasi bakit? Bababalaan niya yung bayan ng Diyos. Magsisi kayo, talikuran niyo itong ganitong inyong kasamaan. Pag hindi niyo ginawa yan, ganito ang gagawin ng Diyos sa inyo. Paparusahan kayo ng Diyos. Diba? So kaya naman, matindi ang magiging galit ng mga tao na kanyang nire-review, na kanyang binibigyan ng babala, at siya ngayon ay, ang balik ngayon sa kanya ay death threat. Ang balik ngayon sa kanya ay pagbabantaan yung kanyang buhay. Ang balik nito ngayon sa kanya, ang mga tao ay mag-iisip ng anumang mga kasamaan against him. Kaya talaga namang napakabigat na ang kalalagayan ni Jeremias. Kaya makikita natin nakakaiyak talaga yung ganong kalalagayan. Kaya yung tanong niya, siguro, hindi na siya makapigil doon sa kanyang damdamin. Panginoon, bakit ganito? At kailan hanggang kailan ito mangyayari? Yun po yung mga haulong na tinatawag diyan. So kung titingnan po natin, ay akin pong nakita na ang buhay, nilagay ko dito, life is like a challenge or competition. Life is a challenge. Ang buhay ay parang isang challenge. Isang kompetisyon. Pagka-challenge, mga kapatid, ano po ang dapat sa challenge? Kailangan mo magtagumpayan. Kung ito po'y kompetisyon, ang iyo pong hangad ay manalo. Kailangan mo magtagumpay, di po ba? So ngayon si Jeremias sa isang lingkod na kung saan po ay nakakaharap, nakalagay doon sa isang sitwasyon kung saan ang tindi ng challenge sa kanyang buhay. Alam niya na anytime pwede siyang mamatay as prophet. Anytime pwede siyang mamatay sa pangalan ng Panginoon. Anytime pwede siyang mamatay sa pangalan ng kanyang paglilingkod sa Diyos. Kaya ang buhay niya ay challenge. At ang bigat sa kanya, na makita niya na yung mga tao na dapat sana ay sumusunod sa Diyos at nabubuhay ng may kabanalan, kabaligtaran ang kanyang nakikita. Kaya nga ang tanong niya ay, hanggang kailan ba itong mga ito magpapatuloy sa kanilang kalalagayan? So ang buhay ay sa isang lingkod o buhay ng isang tao nagpapakamatuwid ay challenge. Na po, kung titignan po natin ang tanong, si Jeremias. Pero hindi sinagot ng Panginoon yung tanong na huwag kang mag-alala, pagdating ng 3 taon o pagdating ng ganitong panahon ay babait na sila, hihinto na yan. Hindi. Ang concern ng Diyos ay si Jeremiah. So makikita po natin yung challenge ay laging nandoon kasi malinaw naman sa Bible talaga, sabi doon ay wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi dinanas ng lahat. That means, ang pagsubok, ang challenges, ang competition ng buhay, mga kapatid, ay dinaraanan at nararanasan ng lahat. Ang mga pagsubok ay normal. Ang mga trials, ang mga temptation ay designed sa lahat. Wala pang mga mananampalataya na hindi nasubok. Meron ako narinig na isang preacher ang sabi, kapag kailanman hindi ka nakaranas ng pagsubok, kapag kailanman ay hindi nakaranas ng mga trials na ganyan, sabi niya, tanungin mo yung sarili mo, totoo bang anak ka ng Diyos? Kasi po, pag totoo anak ka ng Diyos, ang pagsubok ay talaga nakadesign. Pag hindi ka nakaranas, parang may problema yung iyong pagiging anak.
O totoo bang Kristiyano ka nga? So, nakakatuwa naman, sabi naman ni Santiago, lahat naman ng pagsubok na dumaan sa atin, ang Diyos ay tapat, no? At sabi nga doon ay pagkatapos ng pagsubok ay may pagpapala. At sabi naman po ni San Pablo, no? Pagdating ng pagsubok, bibigyan tayo ng lakas upang pagtagumpayan yon. So dahil nga ang buhay ay challenge, kailangan tayong magtatagumpay, mga kapatid. Challenge ng buhay. Kaya doon po sa tanong, no, na hanggang daw kailan yan, no? Ang sagot ni Yahweh ay ganito. Sabi niya sa mga si Yahweh, Jeremias, kung hindi ka makatagan sa pakikipaghabulan sa mga taong ito, paano ka makikipagpaligsahan sa mga kabayo? So, ibig sabihin talaga, si Jeremias, ang gusto ng Diyos na i-deal doon sa sitwasyon. Hindi yung sitwasyon ang a-adjust. Ikaw ang a-adjust sa sitwasyon. Di ba ba? So, unang bagay na makikita natin, kapatid, na katotohanan talaga, no, ang buhay ay mayroong challenge na kinakaharap. Yung ang ating pong makikita na unang katotohanan sa ating pong talata ngayon sa verse 5. Jeremiah, dito Jeremias, kung hindi ka makatagal sa pagkipaghabulan sa mga taong ito, paano ka makikipagpaligsahan sa mga kabayo? So mga kapatid, ang challenges ay laging nandyan. Merong magaan, merong magaan-gaan, merong sobrang gaan. Merong mabigat, merong mabigat-bigat, merong sobrang bigat. Merong po konti, merong isa lang, merong wala pa, pero huwag kang mag-alala, parating pa ang para sa'yo. Yan po ba? Pero meron tayong common denominator na dapat natin itong kakaharapin at dapat natin itong papagtagumpayan, mga kapatid. So, ngayon makita natin na yung challenge ay laging nandyan at dapat maging handa tayo doon. Ngayong umaga, ako pinaniniwala na merong kanya-kanya tayong challenge na kinakaharap. Ako merong challenge na akin. Marami. Meron sa inyo, o konti. Meron sa inyo, marami din. Meron sa inyo, sobrang dami rin. Meron medyo magaan, meron magbagaan-gaan, meron namang napakagaan. Meron mabigat, mabigat-bigat, at sobrang bigat meron. Amen po ba? Lahat ng walang problema po ay magsabi ng hallelujah. Lahat ng walang problema ay magsabi ng amen. Lahat ng walang pinagdadaanan, ang buhay ay hayahay. Walang anumang problema, magsabi ng amen. Oh. Ibig sabihin, ang katotohanan ito ay dapat para sa ating lahat. Amen po ba? So dito, no, makita natin yung unang bagay, may challenge. Pangalawa po, makikita natin na tumataas ang hamon ng pananampalataya, ang hamon ng buhay, at hamon ng ministeryo. Kasi limutan ko si Jeremias. May hamon ng pananampalataya, may hamon ng buhay, may hamon ng ministeryo. Aligriyan ang may hamon sa iyo ngayon. Name it. At naririyan yan sa tatlong yan. Sa personal na buhay, may hamon. Sa ministeryo mo, may hamon. Sa iyong pananampalataya, may hamon din. Paging sa relationship, may hamon. Lahat yan. Amen po. Kung hindi nandun sa tatlong yan, meron kang iba. Pero habol pa rin yan ang buhay. Amen po. So yan po ay matalag. At yan po ay tumataas. Ibig sabihin, mga kapatid, ano ho? Yan ay padagdag ng padagdag ng padagdag. Tingnan niyo po yung sinabi po doon sa verse 5. Yung sinabi doon sa sabi ng Yahweh, Jeremias. Kung hindi ka makatagal sa pagkipaghabulan sa mga taong ito, paano ka pakikipagpaligsahan sa mga kabayo? Ayon po sa pag-aaral, mga kapatid, kung ito po'y accurate, ay ganito ko. Pakikipaghabulan, ako po kasi ay isang atleta. Ang akin pong laro ay yung track and field, tinatawag takbuhan. When I was grade 4 student po, elementary student po ako. Ako po ay mananakbo. Hindi ko nakuha yung first place. Ako po'y second placer lamang. Ayaw na akong payagan ng aking
tatay kasi sabi niya, nakita mo yung tiyuhin mo, ang daming ugat sa binti, mananakbo yun. Yung baka, na bisiro, pag walang tali, hinuhuli niya ng pahabol. Yan, ang bilis tumakbo. Ang tao pala ay mayroon kakayanang tumakbo ng 45 km per hour. 45, maximum na yun. Ang pinakamabilis po na mananakbo. Hindi ko po alam ang record ni Lydia Di Vega. Si Lydia Di Vega po ay isa nating mananakbo, babae. Ano po? Sa Olympic. Isang Olympian siya. Makita natin, gano'n ang bilis na manakbo nun. Pero hindi ko alam kung kaya yung 40. Pero kaya daw pala, sabi po sa ng pag-aaral ay 45. Pero wala nang lumampas doon. Hindi ko po alam. Isip nyo na lamang po. Pero kahit 40 km per hour, tumatakbo yung tao. So, ibig sabihin, kung ikaw na tao ay tatakbo ng 45, para mo matalo yung tumatakbo ng 45, kailangan tumakbo ka ng 46. O even more. Para matalo mo yung ganung record. Tama po ba? Ang sabi niya, yung daw pong tao yung kahabulan mo kung hindi ka makatagal sa ganyang tao, paano ka pa sa kabayo? Si Kuya Rene po ay nasa mga kabayuhan ang trabaho, no? Hindi ko alam kung si Kuya Rene ay makaka-identify dito kung meron siyang knowledge patungkol po sa speed ng kabayo kasi po ang kabayo po, yung malalahing kabayo, malalaki yan. Pagkatapos mahahaba yung mga paa niyan. Ang sabi nga dun sa Katagalugan, malaki ang hakaw niyan kasi mahaba ang paa. No? Ang sabi, ang kabayo po na pinakamabilis na speed ay pwedeng tumakbo ng 88.5 kilometers per hour. So, yung takbo ng isang passenger jeepney, yun ang bilis pala ng kabayo. 80. Ako po'y driver, alam ko po yung aking sinasabi. Marunong po ako sa 4 wheels, marunong po ako sa motor, marunong ako sa bike. Yan, alam ko po yung speed. So, 88.5 kph ang pwedeng takbuhin ng kabayo. Now, kung ang tao ay tatakbo ng maximum of 45, ibig sabihin, idadodoblihin niya yung speed niya para matalo niya yung kabayo. Tama po ba? So, ngayon, yung pong ating pong sinasabi rito, mga kapatid, hindi po usapang atleta ito. Usapan po itong challenge ng buhay na inihalin tulad sa isang paligsahan. Na kailangan po natin harapin dahil nandyan tayo. At kailangan po natin talunin ang unang challenge para tayo makatakbang sa pangalawang challenge at sa mga susunod pa. Naiintindihan po natin yan at lalo na po ng mga may pagka-athletic po ang mga isipan. No? Si Manny Pacquiao po bago siya naging 8-time world champion, nag-champion muna siya ng una. Tama po ba? May mga bantamweight, super bantamweight, meron pa nga, hindi ngayon welterweight yata ang tawag doon. Hindi ko alam kung ano mangyayari sa kanya ngayon. Ayan. Pero yung challenge ay tumaas ng tumaas ng tumaas. Sa akin po pagkaalam, Pinoy pa rin ang may hawak ng pinakamaraming kondisyon sa buong mundo. Amen? Sa tauhan ni Manny Pacquiao. O yun ang ibig sabihin ko nun. Yung mga kanya pong mga kalaban ay tinanong na ng tinanong. Kaya naabot niya yun. Kaya pag alam niya sagad na at siya nasa sa 8 na, huwag na siyang mag-9, matidisgrasya na. Ano po? So ganun lamang naman yun is may hangganan talaga lahat. So dito yung makikita po natin na yun pong ating pong buhay, mga kapatid, umaangat, tumataas po ang hamon. Kung may problema ka ngayon, dapat ay mapagtagumpayan mo yan para ka magtagumpay sa susunod na mas mabigat na hamon. So ang hamon ay hindi po stagnant o nananatiling hanggang doon lang. Ang hamon po pala ay nag-escalate. Tumataas po. Tumitindi ang challenge ng buhay. Kaya ano ang dapat gawin ng tao? Tumitindi na ma-overcome ang lahat ng mga challenges para po maibabawan, malampasan niya ang lahat ng mga challenges ng buhay. Ano po? Kung ang iyong kinakaharap ngayon ay simple lang, pagtagumpayan mo yan kasi may susunod na mas mabigat kaysa niya.
Alam niyo po mga kapatid, ako personally, haba pong akin pong pinag-aaralan po yung passage, sabi ko, Lord, parang ako ito. Sabi ko, Lord, parang ako yata din ito. Pero naniniwala akong ganun din sila. Nakikita ko yung aking sarili, no? Marami ng pagsubok mga kapatid na dumaan sa buhay ko na talagang, nako, sabi ko, ano ba, nasusubok talaga yung aking pasensya. Pero salamat sa Panginoon sa kanyang biyaya, talaga namang napagtatagumpayan. Hindi ho ako nagtatagumpay dahil magaling at malakas ako. Ako ay marahil ay katulad din ng marami at karamihan sa inyo. Pero ang nakita ko po yung biyaya ng Diyos kung paano ko tulungan sa mga kahinaan ko. Tinatantya ko po kung ang aking kupay iranin sa aking sarili ay yung tunay na ako, baka hindi na tayo magpangita ngayon. Baka kung ako'y wala sa simenteryo ay nasa kulungan. Pero salamat sa Diyos sa kanyang biyaya. Hanggang ngayon, at ako'y naniniwala na habang ako'y nabubuhay, ipapaunawa rin sa akin ng Diyos na kailangan kong pagtagumpayan ang mga susunod pa. No? Dapat ganun lahat ang ating pong mentalidad pagdating sa pagsubok. Baka tayong lahat ay nagtatanong sa Panginoon, Lord, how long? Alam nyo, hindi yan tatakdaan ng Panginoon. Kasi habang nabubuhay ka, ihanda mo ang sarili mo sa challenges. Ang magiging sagot niyan, mga kapatid, ay ganito. Gaano ka kahandang harapin at pagtagumpayan ang mga challenges. Alam niyo po, minsan, parang ganito sa ugali ng tao, minsan ganito hindi ko po siya makasundo. Minsan ang prayer natin, Lord, baguhin niyo po siya. Unfair yun. Bakit? Basta ikaw. Ang magandang prayer Lord, baguhin mo ako. Kasi ikaw ang a-adjust. Tama po? Alam niyo mga kapatid, parang ang halimbawa, ako po isang pastor at ang akin pong pinangungunahan niya ang katulad ninyo. Kung ilan kayo ngayon, yan ang bilang ng personalities na meron akong kaharap ngayon. Tama bang ipanalangin kong Lord, baguhin niyo po sila prior na makasundo ko sila? Hindi po. Lord, baguhin niyo po ako. At tulungan niyo po akong maging flexible kung paano ko haharap kay Pedro, kay Petra, kay Serapia, kay Serapio, kay Socorro, at kung kami-kanino pa. Ganun po yun So, ang dapat na flexible, ako, hindi ang kongregasyon. Hindi ko sinabing, ay, okay lang pala, galitin natin si pastor, siya yung a-adjust. Ay, hindi naman po yun ang ibig ko sabihin. So, sa ganang akin po, kung paano ako makakalabas, dapat po ganun ang pamantayan ko. A-adjust ako sa kahit anong personality ninyo o nino man. Kasi kahit ano pa yan, pag flexible ako, tagumpay ako talaga. Kasi magkakaiba naman talaga tayo ng personality. Minsan, hindi nyo rin tipo ang aking pong style. Hindi nyo rin tipo sometimes ang aking pong personality. Pero hanggat hindi po inaayos o ipinapaayos mo sa Diyos ang iyong personalidad, hindi mo rin ako makakasundo. Kasi kung dinisenyo ako ng Diyos na ito, wala kang magagawa. Tama po? At kung dinisenyo ka ng Diyos na ganyan, talagang ikaw yan, at hindi ako a-adjust, wala akong magagawa. Diba? Ganun po yun. So, ang buhay ay ganyan. Maging sa ministeryo man, may mga challenges. Ito mga kapatid, malinaw yun. Alam niyo, nakakatuwa po ang nakita ko po ang isang ugmang-ugma na angkop dito doon sa pamumroblema ni Jeremiah, doon sa mga tao na napakasasama. Na gusto niya parusahan ng Diyos, parang gusto niya ng question ng Diyos, bakit gano'n na nangyayari. Napansin ko doon nakita ko sa Bible, nakasama pa yung light verse ko. Tingnan po natin yung ating Biblia sa Psalms 37. Yung mga tanong na haulong na yan. Specifically, ang issue dyan ay patungkol sa
kasamaan ng mga tao. Patingnan po natin yung Psalms 37. Makikita po natin ang napakagandang paraan ng Diyos. Since ito naman ay parehas na nasa Old Testament. Ayan. Ang sabi po dito ni King David, huwag kang mabalisa dahil sa masama. Huwag mong kainggitan ang hindi ko nilang gawa. Katulad ng damo sila'y malalanta. Tulad ng halaman, matutuyo sila. Verse 3. Umasa ka sa Diyos, ang mabuti ay gawin, at mananahan ka sa ligtas na lupain. Sa Diyos mo lang hanapin ang kaligayahan, at ang pangarap mo iyong makakamtan. Ang iyong sarili sa Diyos mo ilagak, o ipagkatiwala yan. Pag nagtiwala kay tutulungan kanyang ganap. Ang kabutihan mo ay magliliwanag katulad ng araw kung tanghaling tapat. Verse 7 at last po, ito po. Sa harap ng Diyos ay pumanatag ka. Maging matiyag ang maghintay sa Kanya. Huwag mong kainggitan ang gumiginhawa. Sa likong paraan, umunlad man sila. So ang ganda po nung sinabi sa verse 7, sa harap ng Diyos, umanatag ka. So ang kapanatagan ay nasa harapan ng Diyos. Ang kapayapaan ay kung ikaw, ay sa Diyos mo ito hahanapin. Kasi sa totoo lang mga kapatid, ganito ang nangyayari sa buhay. Kapag kinaya mo, hindi mo naman talaga kaya. So kailangan natin ang somebody na kakaya o tutulong sa atin at ito'y walang iba kundi ang Diyos. Sa kanyang biyaya, yun ay sapat. Kasi kapag po ang problema, ang challenges ay sinulusyonan natin sa ating sarili kaparaanan, maliligaw tayo. And then, mapapahamak ang ating pong buhay. Tama mo ba? Kasi sa totoo lang gagawa ka ng sarili mong kaparaanan to the point na makakasakit ka talaga ng tao. To the point na meron kang mababiolate ng mga batas. Pero ang sabi doon, sa Diyos mo hanapin. Sa harapan ng Diyos, pumanatag ka. Ang napakaganda palang prayer siguro ay ganito. Hindi siguro, kundi napakagandang prayer. Panginoon, sa iyong mga kamay, sa iyong desisyon dahil ikaw ang pinakamatalino at pinakamakatarong ng Diyos, inilalagay ko sa iyong mga kamay kung ano ang mabuti sa sitwasyon ko ngayon. Diba? Pag yan po ay mga tawag natin susumpain. Gabi po ang topic namin, merong nabanggit doon na tinatawag ng imprecatory prayer. Meron po na tao na nananalangin pero ang panalangin niya ay negatibo. Nananalangin siya ng mga pangit na bagay against doon sa kanyang kapwa. Pero ang magandang prayer, Panginoon, higit kang makatarungan, higit kang marunong. Higit na alam mo kung ano ang solusyon dito, bahala ka na po. And then, ang sabi doon magtiyagang maghintay sa Kanya. Be still and know that He is our God. Amen? Ikaw na maganda. No? Kaya nga po makita natin po doon sa kalalagayan ni Jeremiah, talagang ang gusto ng Diyos ay matutunan ni Jeremias na harapin yon at makita ni Jeremias na kailangan niyang pagtagumpayan yon at makita niya ang katotohanan ng pataas ang challenge sa kanya. So kung titingnan po natin ang sabi dito, balik po tayo doon sa focus ng ating pong talata na ang sabi po doon. So verse 5, sumagot si Jeremias, kung hindi ka makatagal sa pagkipaghabulan sa mga taong ito, paano ka makikipagpaligsahan sa mga kabayo? Kung ikaw ay nadarapa sa patag na lupain, paano kang makatatagal sa kagubatan ng Jordan? Kung ikaw ay naglalakad sa plasang patag, sa isang basketball court na patag, natitisod ka, lalo ka na nasa gubat. May baging, may magugat ng punong kahoy, may lahat na doon, may mabawangis na hayop, tagilid ang lupa, ganyan. Ibig sabihin po mga kapatid, kung sa simpleng bagay, hindi ka magtagumpay, lalo na sa matinding hamon ng buhay. Kaya mas simple pa lang, pagtagumpayan mo na. At dapat kang maging positibo na walang mga challenges na hindi ko malalampasan. Ang sabi po doon sa aklat po ng Pilipos, sabi ni St. Paul, I can do all things. Sa pamagitan Through Christ. Through Christ. Through Christ.
ang buhay natin through Christ ay magkakaroon ng katagumpayan. Mga kapatid, walang pinipiling bigat at gaan ng challenges pagkasama mo ang Diyos. Yan po ba? So yun ang pangatlong katotohanan na ang challenges ay kailangan pong pagtagumpayan. Yung verse 5, kung titingnan po natin tatlong katotohanan dapat na maging malinaw sa ating lahat. May challenge talaga. Tumataas ang challenge talaga. Pangatlo, kailangan mo at tiyakin mong magtatagumpay ka sa challenge. Ang tanong ay ganito, ano ang ating pinangahawakan na tayo po ay magtatagumpay sa mga challenges? Ang sabi po na ni Jesus, ano po, marami daw po tribulation sa daigdig nito. Nasa bukok dyan, na sabi niya na huwag kayong matakot na pagtagumpayan ko na. Kasabi ko na. Kanina sinabi yun? Sa kanyang mga disipulo. Kasabi doon? Diyan ano ba yun? Basta nasa sa Gospel of John, sabi niya na pagtagumpayan ka na. Ipinakita, no? Magtatagumpay ka dahil nagtagumpay si Jesus. Saan siya nagtagumpay? Pinagtagumpay ng daw niya alin? Ang buong sanlibutan. Nasaan ang problema mo? Nasa buwan? Nasa kabila ng universe? Ganun ba ang problema natin? Nandito lang. Sa planet Earth. Amen po ba? Pinagtagumpayan daw niya ang sanlibutan. Kung ang problema mo ay narito lang, talagang tagumpay ka. Kahit nga ang problema sa impyerno, pinagtagumpayan ng Jesus. Tayo ay nagtagumpay at patuloy na magtatagumpay dahilan sa tagumpay ni Jesus. Yan ang sabi po ni John David. Ganun din ang sinasabi ng aklat ng unang Juan. Follow up po doon sa ating pong pinag-uusapan. Sabi niya po doon, siya pa rin nagsabi ng sa kanyang sulat, at dito tayo magtatapos, 1 John chapter 5, verse 4. Sapagkat, sabi doon, na pagtatagumpayan ng bawat mga anak ng Diyos ang sanlibutan, at nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Verse 5, at last verse. Sino ang makapagtatagumpay laban sa sanlibutan? Ang sumasampalatayang si Jesus, ang anak ng Diyos. Dalawang bagay na iyong titiyakin para matiyak ang tagumpay. Una, dapat anak ka ng Diyos. Sapagkat na magtatagumpayan ng bawat anak ng Diyos. Lahat ng anak ng Diyos magsabi ng Amen. Amen. Yan ang mga tagumpay. Ayun, una, requirement. At nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Pananampalataya ang na si Jesus ay anak ng Diyos. Amen. Review. Ang buhay, ang misteryo, ang pananampalataya. Challenge. Lumalalim at tumataas ang challenge. Ang challenge ay pinagtatagumpayan. At sino ang mga nagtatagumpay sa umaga ito ayon sa inyong mga statement? Sabihin mo sa katabi mo, ikaw. Sabihin mo sa sarili mo, ako. Tayong lahat. Palapakan po natin ang Diyos sa ating mga tagumpay. Yung mas malakas po ang mga palakpak ng tao ng tagumpay. Sa Kristo ang papuri at kalawang hati. Amen. Magandang